Sumikat na naman ang araw. Ibig sabihin, papasok na naman sa school. Masisilayan ko na naman ang magandang teacher namin na si Miss Yvonne. Ako nga pala si Michael, pero Mike ang tawag sa akin ng karamihan. 18 years old na ako, moreno, at may kaunting katangkaran. Wala pa akong karanasan kasi malakas, makatorpe ang mga babae. Kahit hanggang pagpapasaya lamang ang inaabot ko sa level na ito. Pumasok na ako ng banyo, naligo para makapaghanda papuntang school ko. Senior high school student ako. At ang strand ko ay ABM. Advisor namin yon si Miss Yvonne. Siya na yata ang pinakamaganda sa buong school pagdating sa mga guro. Bata pa siya, mga 22 years old lang. Mistisa kasi ang balat, mula ulo hanggang paa. At saka maganda ang hubog ng katawan. Tsaka maganda ang legs niya. Lalo na pag nakasuot ng stockings. Pantasya talaga sa mga estudyante kahit na sa mga guro. Iniisip ko lang ngayon, nagiinit na ako. Kaya't pinagpantasyahan ko na naman siya. Hinaplos ko ang aking sarili at saka ako nagpasaya. Ini-imagine ko na inaangkin ko siya habang ginagawa ko yun. At ilang sandali lamang, narating ko ang rurok ng kasiyahan dahil sa sobrang kahiligan ko na rin. Nagpahinga lang muna ako nun at pagkatapos, nagbanlaw na din ako. Nagpatuyo para makapagbihis na rin. Makalipas ang kalating oras, nasa school na ako dahil nagpapasaya ako sa aking sarili. Natagalan ako at na-late. Mike, late ka na naman. Sigaw sa akin ni Miss Yvonne. Sorry miss. At pumasok na ako ng room. Naupo ako sa pwesto ko. Matino naman akong estudyante. Katunayan, wala akong bagsak. Problemado ko lang talaga yung pagiging late ko. Pero at least, nakita ko na naman siya. At nagiinit na naman ako. Maganda kasi siya ngayon. Nakasuot siya ng glasses at blouse na red with dark blue miniskirt. May kasama pang stocking sa legs. Nakadagdag pa sa kagandahan at kaakit-akit niyang itsura. At natapos na nga ang klase niya. Dahil recess na, nagbilihan na ng pagkain ang ibang mga classmate ko. Ako ay natirang lalaki sa room. Lalabas na sana ako pero... Mike? Tinawag ako ni Miss Yvonne. Ano po yun, miss? Sagot ko naman. Pwede mo ba akong tulungang bitbitin yung mga gamit ko papuntang faculty? Sabi niya sa akin. Sige po, miss. Sagot ko naman. At yun na nga, tinulungan ko si Miss Yvonne. Habang papakit kami, amoy na amoy ko siya. Ang bango niya talaga. At dahil dumikit ang braso ko sa braso niya, ramdam ko ang lambot ng balat niya. Halatang alaga sa lotion. Nakarating kami sa faculty at pinalagay na lang ni Miss Yvonne sa table niya yung mga gamit. Nag-thank you siya at umalis na ako. Uwian na rin sa wakas. Wala akong kasabay kasi yung ibang tropa ko ay may extracurricular activities pa. 8 PM na noon. Night shift kami. May pila sa tricycle. Nasa gitna ako at di ko na malayang nakapila pala sa likod ko si Miss Yvonne. Ay, Mike, ikaw pala yan. Sabi niya sa akin. Good evening po, Miss Yvonne. Bati ko sa kanya. Sus, wag ka nang bumati. Wala naman tayo sa school eh. Sabay ngiti ni Miss Yvonne sa akin. Ganda talaga niya. Grabe. Ba't pala hindi kita nakakasabay dito? Tanong niya sa akin. Minsan lang kasi ako masakay dito kasi kadalasan lakad lang ang ginagawa ko. Sagot ko. Nagkwentuhan pa kami ng matagal dahil sa haba ng pila.
Nung malaman niya na mag-iisa lang pala, ako na nakatira sa apartment ko, inimbitahan niya ako sa bahay niya para doon na lang din kumain. Mag-isa lang din kasi si Miss Yvonne sa bahay niya. Wala kasi siyang boyfriend sa ngayon. Una, nahiya muna ako. Pero sa bandang huli, pumayag na lang din ako. At yun, nakasakay na kaming dalawa at bumaba sa tapat ng bahay niya. Simple lang ang bahay ni Miss Yvonne, pero maganda at maayos din. Maganda ang pagkakaayos sa loob. Organized talaga. Typical na babae ganun. Nagtanong ako, Miss, pwede bang makibanyo sa inyo? Sige, andyan sa likod yun. Turo niya sa akin. Huwag ka lang magbabara ha. Biro niya sa akin. Natawa na lang ako at pumunta sa banyo. Umihi ako, pero napansin ko na may pambabaang panloob sa banyo. Dahil nag-iisa lang siya na nakatira dito, malamang ay sa kanya yon. Isinarado ko yung pintuan at umupo. Kinuha ko ang bagay na yon. Pinagmasdan. Gamit na ang bagay na yon. At marahil, dala ng aking kahiligan. Inamoy ko yon. Ganito pala yon. Malinis talaga siya sa katawan. Inamoy-amoy ko yon hanggang hinahaplos ko ang aking sarili. Nagsimula na akong magpasaya sa aking sarili. Patapos na sana ako. Kaso may biglang kumatok. Hoy Mike, anong ginagawa mo dyan? Nagulat ako doon. Nagbabawas lang po, Miss Yvonne. Sagot ko na may pagkaunting dismaya. Ay, ganun ba? Sorry ha. Sagot niya. Itinigil ko na lang muna yon. Pero itinago ko ang kanyang panloob para souvenir na din. Lumabas na ako ng banyo. Tara Mike, kain na tayo. Sabi ni Miss Yvonne. Nagulat ako sa itsura niya. Nakatali ang buhok nito at t-shirt at short lang ang suot. Parang wala siyang suot na pantas na panloob. Litsyong manok ang ulam namin noon. Masarap din ang kanin, lalo na sa ginawa niyang sausawan. Natapos kami at bigla siyang nagtanong, Mike, umiinom ka ba? Nang ano po? Sagot ko naman, di alak. Sabi niya. Sumagot ako ng oo para hindi ako mapahiya. Naglabas siya bigla ng 2 tanduay ice at saka yelo. Nag-inuman kami. Kaya pala niya ako niyaya kasi wala siyang masyadong bisita sa bahay niya. Galing din kasing probinsya itong si Miss Yvonne at bago lang dito sa school. Nagkwentuhan kami magdamag at naglabas pa ng maraming beer. Paiba-iba ang topic namin at bigla siyang nagtanong, may girlfriend ka na ba? Sabi niya sa akin. Nabigla ako sa tanong at sinabi ko na wala pa nga eh. Sus, sa itsura mong yan? Wala nga kasi, sa itsura yan miss. Mahihain talaga ako pagdating sa babae. At dahil nagpapawis ako, tumukot ako sa bulsa ko ng panyo. Nagulat si Miss Yvonne. Ewan ko kung bakit. At naalala ko, wala nga pala akong panyo sa bulsa, kundi ang kanyang panloob. Kinuha ni Miss Yvonne ang bagay na yun sa akin. Ikaw ha, pilyo ka. Sabay ngiti. Kaya pala ang tagal-tagal mo sa banyo kanina. Dagdag pa nito. Sorry po. May halong hiya. Tumayo ako pero tinulak niya ako pabalik sa sofa. Ikaw ha, pinagpapantasyahan mo ko. Grabe ka. Nag-init na ako noon. Kaya niyakap ko siya at hinalikan sa labi. Doon lang ako nakatikim ng totoong halik sa labi. Sinampal niya ako pero kumanti siya sa akin ng halik.
Ang husay humalik niya. Hinubad ko na ang suot niyang t-shirt. Nakaharap sa akin ang pinagpapantasyahan kong katawan ni Miss Yvonne. Kahit wala pa akong karanasan sa ganitong bagay, ay nanonood naman ako ng mga private movies at alam ko na ang gagawin ko. Pinag-init ko si Miss Yvonne at nararamdaman ko ang pananabik sa kanyang katawan. Ramdam na ramdam ko rin ang pagkauhaw niya sa kamunduhan at doon na nga naganap ang isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Si Miss Yvonne ang unang karanasan ko sa kamunduhan at matapos naming magsalo sa napakasayang sandali, nagkangitian kami at naghalikan muli. Makalipas ang ilang minuto, nakapag-ayos na kami ng aming mga sarili. Uy, pasensya ka na talaga kanina ha, sabi ni Miss Yvonne. Okay lang po yun, Miss Yvonne. Ang husay niyo po pala. Ganun ba? Ngiti ni Miss Yvonne. Sana hindi magbago ang relasyon natin sa room at wala sanang ibang makakalam kundi ikaw at ako lang. Opo, Miss Yvonne. Sagot ko sabay tawa at nagpaalam na sa kanya. Naghalikan muli kami. Sabi niya, kung gusto ko pa daw, pwede naman daw akong bumalik. Napangiti na lang ako at lumabas na ng gate niya. At habang naglalakad ako, papauwi sa amin, hindi ko malilimutan kung paano nasiyahan si Miss Yvonne. Napaka-wild niya pala pagdating sa pakikipagniig. Gusto niya pala yung sinasaktan siya ng kanyang kapartner. At hindi rin ako nakaligtas. Nakailang sampal din siya sa akin. Mas nag-enjoy daw siya kapag ganun ang nangyayari kapag nasa mainit na sandali siya. Mas nai-enjoy niya daw ang pakikipagniig kapag medyo sadista ang kanyang kasama. Kinabukasan ay nagkita kaming muli ni Miss Yvonne sa klase. Tulad ng napagkasunduan namin, normal kaming kumilos. Teacher ko siya, estudyante niya ako. Pero sa isip ko, mamaya pupunta uli ako sa kanila. Gusto ko uling maulit ang naganap sa amin kahapon.